Sabi nga nila, trust the process. Kung para sa'yo, darating at darating ito. Kung di man ngayon, sa tamang panahon. Minsan sa buhay, darating tayo sa punto na ibibigay natin ang lahat ng ating makaya. Pero hindi pa rin natin makuha ang gusto natin. Nag-aral ka, nagsikap ka, nagdasal ka, nagpuyat ka. Pero parang hindi pa rin para sa'yo ang opportunity na iniintay mo. At doon nagsisimula ang tanong na, bakit hindi ako? Bakit sila meron na, ako wala pa? Kailan naman yung pagkakataon ko? Alam nyo, normal lang na maramdaman natin yan. Tao tayo eh. May mga pangarap tayo. May mga bagay tayong gusto nating maabot. Pero habang tumatagal, natutunan ko na hindi lahat ng gusto natin ay para sa atin. At hindi lahat ng hindi natin nakuha ay kawalan. Minsan, ang akala nating blessing na nawala ay protection pala. Minsan, ang akala nating atraso ng buhay ay paghahanda pala. Minsan, ang akala nating pagkatalo ay pag-lace lang ng Diyos para dalhin tayo sa mas magandang direksyon. Tingnan mo ang buhay mo ngayon. Ilang beses ka nang nasaktan, ilang beses ka nang na-reject, ilang beses ka nang nabigo. Pero, nandito ka pa rin, di ba? Lumalaban ka pa rin, humihinga ka pa rin. At ibig sabihin nun, hindi pa tapos ang kwento mo. Maraming tao ang sumusuko dahil hindi agad nila nakita ang resulta ng kanilang paghihirap. Pero ang hindi nila alam, may mga bagay na hindi ibinibigay ng Diyos dahil hindi pa tayo handa. Dahil minsan, mas delikado ang maagang tagumpay kaysa sa matagal na paghihintay. Paano kung nakuha mo agad ang gusto mo, pero hindi mo pa kayang panindigan? Paano kung binigay agad sa iyo ang opportunity, pero hindi pa sapat ang iyong kaalaman? Paano kung pinapasok ka kaagad sa isang bagay na hindi mo pa kayang harapin? Minsan, alam nyo, ang paghihintay ay hindi parusa. Ang tawag doon ay paghahanda. Habang naghihintay ka, may binubuo ang Diyos sa karakter mo, sa disiplina, pasensya, at pananampalataya. Kaya kung may pangarap ka na hanggang ngayon ay hindi pa rin nangyayari, huwag mong isipin na nakalimutan ka na. Ang puno nga, di ba, hindi agad namumunga pagkatapos itanim. May proseso, may panahon, may tamang oras, at ganoon din ang buhay natin, mga kamarino. Alam nyo, ang problema kasi sa karamihan, ikinukumpara nila ang chapter 1 nila sa chapter 20 ng ibang tao. Nakikita nila ang tagumpay ng iba, pero hindi nila nakikita ang mga luha, sakripisyo, pagod at pagkabigo na pinagdaanan nito bago makarating dito. Sabi ko lang, huwag kayong mainggit, huwag kayong magmadali. May sarili kang timeline, may sarili kang laban, may sarili kang destinasyon. Ang trabaho mo ay hindi mauna sa iba. Ang trabaho mo ay maging mas mabuting version ng sarili mo araw-araw. Kaya kapag may dumating na opportunity, gawin mo ang best mo. Kapag may pinto na nagsara, tanggapin mo at magpatuloy ka lang. Kapag may pangarap na natagalan, magtiwala ka pa rin. Dahil ang taong marunong maghintay habang patuloy na nagsisikap ay mas malakas kaysa sa taong gusto ng tagumpay pero ayaw dumaan sa proseso. At tandaan ninyo to, mga kamarino, hindi nasusukat ang halaga mo sa dami ng pera mo. Hindi nasusukat ang halaga mo sa dami ng followers mo. Hindi nasusukat ang halaga mo sa posisyon mo sa trabaho. Nasusukat ang halaga mo sa kung paano ka bumabangon sa bawat pagsubok, kung paano ka lumalaban kahit walang kasiguraduhan, at kung paano ka nanatiling mabuting tao kahit maraming dahilan para sumuko. Kaya kung pagod ka na, magpahinga ka, pero huwag kang susuko. Kung mabagal ang takbo ng buhay mo, ayos lang yan. Ang mahalaga, umuusad ka. At kung pakiramdam mo wala pang nangyayari, tandaan mo ito. May bagay na inaayos ang Diyos sa likod ng mga eksenang hindi mo nakikita. Magtiwala ka sa proseso. Magtiwala ka sa sarili mo. At higit sa lahat, magtiwala ka sa plano ng Diyos. Dahil balang araw, kapag lumingon ka sa lahat ng pinagdaanan mo, masasabi mo rin na, ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hindi agad ibinigay sa akin. Dahil mas maganda pala ang inihanda or plano para sa akin. At kapag dumating ang araw na yon, mapapangiti ka na lang at masasabi mo, salamat Lord,
Hindi mo man ibinigay ang lahat ng gusto ko, pero ibinigay mo ang mga bagay na tunay na kailangan ko para mas maging matatag, mas matalino, at mas mabuting tao.